May isang financial decision na ginagawa ng milyon-milyong Pilipino na maaaring magpabagal sa pagyaman nila ng maraming taon. Ang problema, karamihan hindi nila alam na mali pala ang inuuna nila. Kaya ang tanong, kung limitado ang pera mo ngayon, insurance ba muna o investment? At bago mo sagutin na pareho, tandaan mo ito. Kung 5,000 lang ang extra mong pera bawat buwan, hindi mo kayang unahin ang lahat. Kailangan mong pumili. At ang maling pagpili ay pwedeng magdulot ng dalawang bagay. Mawalan ka ng proteksyon kapag may emergency o mawalan ka ng pagkakataong mapalago agad ang pera mo. Maraming financial advisors ang nagsasabing insurance muna. Maraming investors naman ang nagsasabing investment agad. Kaya nalilito maraming Pilipino. Sa video na ito, aalamin natin kung alin ang dapat unahin depende sa iyong sitwasyon. At sa dulo, magkakaroon ka ng malinaw na framework para hindi ka na manghuhula sa isa sa pinakamahalagang financial decisions ng buhay mo. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Bakit mali ang tanong na insurance o investment? Kapag may nagtatanong kung insurance ba o investment ang dapat unahin, parang nagtatanong sila kung alin ang mas mahalaga, seatbelt o makina ng sasakyan. Magkaiba kasi ang trabaho ng dalawang ito. Ang investment ay para sa paglago ng pera. Ang insurance ay para protektahan ang perang naiipon mo na. Hindi sila direktang magkalaban, pero dahil limitado ang budget ng karamihan, nagiging choice sila. Dito nagsisimula ang problema. Maraming Pilipino ang bumibili ng insurance dahil takot. Marami naman ang nag-i-invest dahil excited. Parehong emotion ang nagdidikta, hindi logic. Kapag emotion ang namuno sa pera, kadalasan mali ang desisyon. Kaya bago tayo pumili, kailangan muna nating maintindihan kung ano talaga ang role ng bawat isa. Anong mangyayari kung investment lang ang uunahin mo? Sabihin natin, 28 years old ka na, single, may trabaho at may 5,000 na natitira buwan-buwan. Naisip mo na lahat na ilagay sa investment. Mukhang tama. Mas maaga kang magsimula, mas matagal magko-compound ng pera. Pero may tanong. Ano ang mangyayari kung magkaroon ng malaking medical emergency? Paano kung mawalan ka ng kakayahang magtrabaho ng matagal? Paano kung ikaw ang sumusuporta sa pamilya? Kapag nangyari yon, maaaring mapilitan kang ibenta ang investments mo sa maling panahon. Maaaring maubos ang ilang taong pinaghirapan mong ipunin. Hindi dahil mali ang investment, kundi dahil wala kang safety net. Ito ang hindi nakikita ng maraming nagsisimula. Hindi sapat na kumikita ang pera. Kailangan din may depensa laban sa financial shock. Ano naman ang mangyayari kung insurance lang ang uunahin mo? Ngayon naman, baliktarin natin. Lahat ng extra money mo, inilagay mo sa insurance. Pakiramdam mo, secured ka. May proteksyon ng pamilya. May coverage kapag may nangyari. Maganda yon. Pero may kapalit. Lumilipas ang mga taon, hindi pa rin lumalaki ng sapat ang assets mo. Hindi pa rin nadadagdagan ang income generating investments mo. Hindi pa rin gumagana ang compounding sa paraang maaari sana nitong gawin. Tandaan mo, hindi ka yayaman dahil insured ka. Yayaman ka dahil meron kang assets na lumalaki ang halaga. Insurance protects wealth. Investment builds wealth. Magkaibang trabaho. Kapag puro proteksyon pero walang pagbuo ng assets, mabagal din ang progreso. Ang pinakamahalagang tanong, narito ang tanong na mas mahalaga kaysa insurance o investment. May financial risk ba na maaaring bumagsak sa pamilya mo kung may mangyayari sa'yo? Kapag ang sagot ay oo, nagiging mas mahalaga ang insurance. Kapag ang sagot ay hindi, maaaring mas mataas ang priority ng investment. Hindi edad ang basihan, hindi rin sweldo.
Responsibility ang basehan. Ito ang madalas na kaligtaan. May 25 years old na mas nangangailangan ng insurance kaysa sa 45 years old. May 45 years old na mas dapat tumutok muna sa investment kaysa insurance. Depende ito sa epekto ng pagkawala ng income nila sa ibang tao. Kung single ka, wala kang anak, wala ring umaasa sa income mo, iba ang sitwasyon mo. Kapag nawala ka, walang pamilya na mawawala ng pangunahing pinagkukunan ng pang-araw-araw na gastusin. Sa ganitong kaso, maaaring mas mataas ang priority ng emergency fund at investment. Hindi ibig sabihin na walang silbi ang insurance. Pero hindi ito kasing urgent kumpara sa isang breadwinner. Ang pinakamalaking asset mo ngayon ay oras. Bawat taon na mas maaga kang nagsisimula sa pag-invest ay nagbibigay ng malaking advantage sa hinaharap. Ngayon naman, isipin mong ikaw ang pangunahing sumusuporta sa pamilya. May mga magulang na umaasa sa iyo, may mga kapatid na pinag-aaral, o ikaw ang nagbabayad ng karamihan sa bahay. Dito nagbabago ang equation. Hindi lang ikaw ang apektado kapag may nangyari sa iyo. Maraming tao ang maaaring maapektuhan, kaya mahalaga ang income protection. Kung mawawala ang income source ng pamilya, maaaring maubos agad ang ipon nila, maaaring mangutang, maaaring maantala ang pag-aaral ng mga anak o kapatid. Sa ganitong sitwasyon, may matibay na dahilan para bigyan ng mas mataas na priority ang insurance. Kung may asawa at mga anak ka, ito ang sitwasyon kung saan pinakamalinaw ang halaga ng insurance. Ang iyong income ay hindi na lang para sa iyo. May mga taong nakadepende rito araw-araw. Pagkain, paaralan, tirahan, pang-araw-araw na gastusin. Kung biglang mawala ang income na yon, gaano katagal mabubuhay ang pamilya gamit ang kasalukuyang ipon? Ito ang tanong na dapat sagutin. Dahil dito, maraming magulang ang lalagay ng insurance bilang mahalagang bahagi ng financial plan. Hindi para yumaman, kundi para maiwasan ang financial disaster para sa mga maiiwan. Maraming OFW ang nahuhulog sa isang common trap. Lahat ng focus ay nasa pagpapadala ng pera. Lahat ng focus ay nasa pagtaas ng kita, pero kakaunti ang tumitingin sa risk. Ang income ng OFW ay kadalasang nakasentro sa isang tao. Kapag huminto ang kakayahang kumita, malaking epekto agad ang maaaring maramdaman ng buong pamilya. Kasabay nito, may pagkakataon ding makaipon ng mas malaki kaysa karaniwang manggagawa. Kaya para sa maraming OFW, hindi dapat insurance lang o investment lang. Kailangan parehong may lugar sa plano. Pero ang tamang balanse ay nakadepende sa kasalukuyang financial position. Ito ang framework na pwede mong gamitin. Narito ang simpleng pagkakasunod-sunod. Una, emergency fund. Pangalawa, protection laban sa mga pangunahing risk. Pangatlo, agresibong pagbuo ng assets. Bakit emergency fund muna? Dahil karamihan ng financial problems ay hindi kamatayan. Mas madalas itong pagkawala ng trabaho, bigla ang gastos o emergency. Pagkatapos nito, tingnan ang mga risk na maaaring sumira sa financial plan mo. Pagkatapos lamang noon, dapat seryosong pabilisin ang wealth building. Ito ang dahilan kung bakit maraming successful investors ang may parehong protection at investments. Hindi sila pumili ng isa lang. Inayos nila ang pagkakasunod-sunod. Ang totoong sagot, insurance ba o investment? Ang sagot ay depende. Pero may mas mahalagang prinsipyo. Unahin kung ano ang pinakamalaking financial vulnerability mo ngayon. Kung ang pinakamalaking panganib ay ang pagkawala ng income na sinasandala ng pamilya mo, dapat mo yung tugunan. Kung meron ka ng sapat na proteksyon ngunit mabagal ang pagbuo ng assets, maaaring panahon ng dagdagan ng focus sa investments. Ang layunin ay hindi magkaroon ng pinakamaraming insurance at hindi rin magkaroon ng pinakamaraming investments. Ang layunin ay magkaroon ng matatag na financial system. Isang system na kayang mabuhay kahit may problema at kayang lumago kahit walang problema.
maraming Pilipino nagtatanong kung insurance ba o investment ang dapat unahin. Pero pagkatapos ng video na ito, sana mas malinaw na ang tamang tanong hindi ang ano ang mas maganda, kundi ano ang mas kailangan ko sa kasalukuyang sitwasyon ko. Dahil ang maling sagot sa maling panahon ay maaaring magpabagal sa pagbuo ng yaman. Pero ang tamang desisyon, kahit maliit ang simula, ay maaaring magbigay ng malaking epekto pagdating ng 10, 20 o 30 taon. Kung gusto mong makita ang iba pang praktikal at data-driven na personal finance content para sa mga Pilipino, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Brown Investor. At magkita tayo sa susunod na video.